Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngaya'y 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal kong mga kapatid, pangkaraniwan sa kapistahang ito, itinatanghal natin ang mahal na Birheng Maria, sapagkat dahil sa kanyang mga salitang, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," nagsimula at nagkaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa ating lahat. Dahil sa kanyang pakikipagkaisa, ang plano ng Diyos hindi lang nanatiling plano, kundi nagsimula ang kaganapan nito. Mga kapatid, ang kinakailangan nating makita sa pagdiriwang na ito ay ang naging pagkilos ng Diyos. Sapagkat matapos pumayag ng mahal na Birheng Maria, siya ay naging kasangkapan lamang ng Diyos. At sa paanong paraan siya naging kasangkapan? Nagsimula na ang pagpapamalas ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. Ito ang handog ng Diyos sa mundo nang sinimulang dalhin sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria ang ating Panginoong Hesukristo. Minamahal kong mga kapatid, pangkaraniwan, hindi po maganda ang tingin nating mga tao kapag sinabing laman. Pero kapag tinignan po natin yung salita sa Ingles na may kinalaman sa pagdiriwang ito, ang atin pong pinagdiriwang sa araw na ito ay ang Mystery of the Incarnation, o sa Tagalog, yung prepasyon natin ay pinamagatang Misteryo ng Pagkakatawang Tao. Pangkaraniwan, kapag sinabi natin halimbawa na pita ng laman, iba ang tingin kaagad natin dyan? Masama. Kaya nga, yung katawan ng tao, madalas na iuugnay din natin saan? Sa kasalanan. Yang katawan na yan, pinagmumulan ng kahinaan. Yang katawan ng tao, pinagmumulan ng kasalanan. At parang ang pinagmumulan lang ng kabutihan sa tao ay ang kanyang espiritu. Pero mga kapatid, hindi naman masama ang tingin ng Diyos sa ating katawan dahil una tigit sa lahat, siya ang lumikha ng katawan na mayroon tayo. At kung ito'y talagang napakasama, hindi dapat ito magiging bahagi ng misteryo ng ating kaligtasan sapagkat bakit yayakapin ni Jesus ang ating katawan
kung ito ay makapagpaparumi sa Kanya, ibig sabihin sa orihinal na katatayuan nito, ang katawan talaga ng tao, bago ito dumihan ng kasalanan, ay talagang mabuti. At hindi ba yan naman talaga ang nakita ng Diyos na nilikha niya ang tao? Nang makita niya ang ating unang mga magulang na Kanyang nilikha, ano ang nasabi ng Diyos? Kung sa ibang sang nilikha, makita ng Diyos, nakita niya ito'y mabuti. Nung nakita niya ang tao, ang sabi niya ay, napakatbuti. It was very good. Hindi lang basta good, very good. Yan ang nakita ng Diyos sa ating mga tao. Kung ganyan pala, bakit naging marumi ang ating pagtingin sa katawan na handog ng Diyos sa atin? Mga kapatid, sa pagkakatawang tao ni Jesus, hindi ba ipinamalas niya kung ano ang mabuting maaaring gawin ng ating mga katawan bilang tao? Tingnan po ninyo ang kabanalan ni Jesus. Ang kabanalan ni Jesus, hindi lamang basta na natiling ideya sa isipan. Kabanalan ni Jesus, hindi lang basta mayroon siyang mabuting espiritu. Bahagi ng kabanalan ni Jesus, yung kanyang katawan, ginagamit niya rin upang ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Diba katawan yung kanyang ginamit upang sabihin sa mga tao, kayo'y pinatatawad na sa inyong mga kasalanan. Di ba katawan yung ginamit ni Jesus upang kuhanin yung putik at ilagay sa mga mata ng isang taong hindi makakita? Hindi ba katawan ang gamit ni Jesus upang paramihin at paghati-hatiin niya ang tinapay upang sumapat sa lahat ng mga tao at ito'y dumami, makakain ng 5,000 katao? Lahat ng ito, pagpapamalas niya ng pag-ibig ng Diyos. Ano ang gamit niya? Yung kanyang katawan bilang tao. Ibig sabihin yung ating katawan maaaring maging daan din ng kabanalan at paglalim sa ating pagmamahal sa Diyos. At hindi ba dyan mas nadama natin ang pag-ibig ng Diyos? Kasi kung sa matandang tipan, ang Diyos hindi nakikita ng tao, sa pamamagitan ng katawang tao ni Jesucristo, nakita ng mga tao ang Diyos at hanggang ngayon nararanasan natin yan. Tingnan po ninyo, sa dinami-rami ng bahagi ng pagiging tao ni Kristo, ano yung itinatanghal at ipinapakita sa atin upang tanggapin sa tuwing tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon? Di naman sinasabi sa atin, kaluluwa ni Kristo. Ano ang binibigay sa atin? Walang iba kundi ang kanyang laman, ang kanyang katawan. At sa tuwing tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, hindi lang nito pinababanal ang ating mga kaluluwa, dahil tinatanggap natin ang totoong-totoo ang katawan ni Kristo sa anyo ng tinapay, pinalalakas din ang ating mga katawan, hindi katulad ng mga pagkain na mayroon tayo, kundi pinalalakas ang ating katawan upang patuloy ito na maging daan ng kabanalan. Magandang maitanong lang mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan, kung saan ating inaalala ang misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Gandang tingnan natin, saan ba natin ginagamit yung katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Baka nga totoo yung pangkaraniwang tingin, yung katawan natin pinagmumulan lagi ng kasalanan. O yung bibig mo, saan mo ba ginagamit? Baka ginagamit mo para siraan yung ibang tao. Yung kamay mo, baka ginagamit mo para makapanakit ka ng ibang tao. Yung paa mo, baka nagagamit mo para puntahan yung mga lugar na hindi mo dapat pinupuntahan. Saan mo ginagamit ang katawan mo? Kung tutularan natin ang pagpapahalaga ni Jesus sa kanyang tinanggap na katawan ng siya'y maging tao, tularan natin na ito'y ginamit niya upang ipamalas ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Sana yung ating pagiging tao, yung ating mga katawan na unang-unang nakikita ng kapwa sa atin, sana iyan ay maging buhay na paalala kung paano tayong iniibig ng Diyos. Sapagkat kung paanong totoong-totoo naging tao ang anak ng Diyos, totoong-totoo na rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Hindi na lang basta kaisipan, hindi na lang basta ideya, hindi na lang basta salita. Ito ay kanyang totohanang ipinamalas sa atin. Totoong-totoo sa pamamagitan ni Jesus na naging tao katulad nating lahat. Amen.